Sa kabila ng napakaraming diplomatic protest na isinampa sa loob ng halos 10 taon na umabot na sa humigit 590, tila walang halaga ang diplomasyang ito upang maiwasan na ang mga pagsalakay ng China sa West Philippine Sea, lalo na sa mga lugar na sakop ng EEZ ng bansa. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ito ay pahayag ng isang analyst na si Elaine Tolentino, dating chairperson ng Department of International Studies sa De La Salle University, na binigyang diin niya na kaya ginagawa ito ng China ay dahil kaya nila. Ayon pa sa kanya, sa kabila ng mga kapasidad ng militar nito, ang mga diskarte ng China, gaya ng pangbubuli para maituloy ang layunin nito na palawakin ang kanilang maritime territory nang hindi talaga nakikipagdigma, kaya dapat isipin ng Pilipinas kung paano nito haharapin ang pagiging agresibo ng China. Dagdag pa ni Tolentino, ang diplomasya at dialogo ay kinakailangan pa rin upang maiwasan ang maling hinala o desisyon. Ang Pilipinas ay dapat na malikhaing makahanap ng mga paraan upang magpataw ng mga naaayon na batas sa China, lalong-lalo na sa mga ilusyon at kapangyarihan nito na naisasagawa, kagaya ng mga gray zone tactics. Batay sa data mula sa Department of Foreign Affairs, nagsampa na ang gobyerno ng 571 diplomatikong protesta laban sa China mula noong 2016, ang taon kung saan ang isang arbitral award ay naibigay sa Pilipinas, at pinapahiwatig nito na hindi wasto ang mga pag-angkin ng China sa buong South China Sea. Pahayag naman ng isang geopolitical analyst na si Don McLean Gill na kapag pinag-uusapan raw nila ang pagkakaroon ng isang diplomatikong solusyon sa issue sa China, hindi raw ito nangangahulugan. Nahahayaan na lang nila ang kanilang kakayahan upang ipagtanggol ang Pilipinas batay sa internasyonal na batas, batay sa kanilang interes bilang isang soberanong estado. Kailangan nating maunawaan na ang China ay tumutugon batay sa mga panganib, batay sa banta, kung saan ipagpapatuloy nito ang kanilang mga ginagawa sa pamamagitan ng salami slicing strategy nito. Dapat nating ipagpatuloy ang ginagawa natin, hindi lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin at pagpapanatili ng mga diskarte batay sa mga patakaran, ngunit dapat pahusayin din ang pisikal na pagpigil sa mga panghaharas ng China. Mas palakasin pa ang ugnayan sa pagitan ng mga kaalyadong bansa, na ang layunin ay kapayapaan at may respeto sa teritoryo ng bansa. Ganon din ang pagpapalakas pa ng depensa, na naayon pa din sa konsepto ng archipelagic defense. Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamix, sa susunod na video na ulit.